Life is short, kaya ang best way to spend it is to do everything you want. Hindi dahil mamamatay ka na, gagawin mo na lahat ng gusto mo. Ano na lang gagawin mo pag wala na ako? Mas anong gagawin mo pag wala na ako? Good morning! Ayan. Saan ba galing yun? Dun sa labas, napulot ko. Yan kaya? Baka may-ari niya, ha? E di pag ginanap, balik natin. Tignan mo, magkamukha pa kayo. Hoy, ano ba? Si CR, tama ka. Kadiri ka! Talagang swerte ako kay Kern. Okay na ako maging malungkot. Kaso, dumating siya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you. Birthday mo ba talaga? Hindi. Gusto ko lang naman ng libreng cupcake eh. Sayang kaya. Hoy, ikaw, magbagong buhay ka na. Lagi mo na lang ako pinapahamak. Ikaw ang magbagong buhay kasi walang kabuhay-buhay ang buhay mo. So, ayan. Taguhin kaya natin. Mas gawin natin exciting. Hoy, ano naman gusto mong gawin? Gusto kong gawin ay ganahan kang ubusin tong kasa na to. 1, 2, 3, go! Ano bang meron sa inyong dalawa? Wala. Magkaibigan lang kami. Pag ikaw unang namatay, papatayin kita. Pero nakatira kayo sa isang house? Magkaibang kwarto. Ano kayo? Housemates lang? Ano mas para sa akin? Makahanap ka ng taong magmamahal sa'yo. Bakit? Hindi mo ba ako mahal? Pag nakapangasawa na ako, palayasin na kita. Gaano po kaya katagal? A year lang. Cream? Cream? Wala akong ibang masasabi sa'yo kundi maraming salamat sa pagmamahal na binigay mo. Ang hirap-hirap talaga gawin ng kantang Bonnie na yun. Naglata naman yung process. Sa lahat ng pagkakamali at pagkukulang ko. Mas masakit kasi sa akin, tsaka hindi yung discovery na may sakit si Kay. Kundi yung nalaman ko na mag-isa lang pinagdadaanan ng lahat. Damdam ko na, nanghihina na ako. Kumakalat na yung cancer cells ko. Sana wag muna. Steady lang kayo. Wag muna, ha. Ayoko pa. Ayoko pa na. Saan po yung kwarto ni Charles K. Padilla? Nandito siya ngayon. Nagpapahinga na gising na. Sige.
sa iba. Hindi dahil sa hindi niya ako mahal. Dahil mahal niya ako. Kakamatay lang ng buong family ko noon at alam na yatang masasakit pa sa nararamdaman ko. Pero nakita ko si Kay. Di ko alam kung ano ang naramdaman niya o kung anong nangyari sa kanya. Ang alam ko lang, mas malungkot siya sa akin. Sana naiintindihan mo ako. Para ka nung sira eh. Alam mo, di kita makahanap. May pangako tayo sa isa't isa. Magiging okay din ang lahat. Magiging okay ka din. Kailangan ako ni Kay. Uuwi na tayo. Ako nang bahala sa'yo. Huwag kang matakot. Ako lang ang pamilya niya. Ako lang ang meron siya sa buhay. Nandito lang ako. Saan mo ako? Sorry, Chan. Hindi ko sinasadya. Nagkaroon ako ng pagkakataong mahalin ng tapat ng dalawang napakabuting lalaki. Kung mabibigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na humiling, sana huwag kang matatakot magmahal ulit. I'm sorry. Sorry kung nilo kayo buhay mo. Ano pa ba? Atas lang tayo. Ako nga itong naggulo sa'yo eh. Mas okay nang magulo, di ba? Okay na ako. Hindi naman okay ka na. Kasi nandito ko, di ba? Tingnan mo to. Hindi ka. Selfie tayo. Gusto ko yung waki ah. Kung anong nararamdaman dapat mo malaman sa puso ko'y kailan
few days after he died, her heart stopped because it was beating for him. Naniniwala ako na kapag ang mag-asawa talagang mahal nila ang isa't isa, di na sila paghihiwalayin ng Diyos. Till death do us part nga, di ba? In the quiet moments between life and goodbye, we learn what it truly means to live. Time will take many things from us, but it can never erase the warmth of a memory, the softness of a touch, or the echo of a love that once made us whole. So let us live without holding back, let us love without fear. And when the final moment comes, may we look back, not with regret, but with peace, knowing that even in the pain, we found something beautiful. Live gently, love deeply, and never take a single day for granted. For even in the face of goodbye, life remains a beautiful gift, one worth living to the fullest.